Talastasan talaga ang dulaan sa pagitan ng dalawang entidad, yung entablado at siyempre napakamahalaga ng manonood. May komunikasyon sa dalawang domain. Kaya napakamahalaga kung ano ang higit na kabisado ng manonood na wika, siyempre yan talaga ang dapat itanghal. Apolonio Ba Chua, Professor Emeritus mula sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, Universidad ng Pilipinas. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng dulaan, merong panahon na hindi pa wikang Pilipino ang umiiral sa dulaan. Nung mga 50s and 60s ng nakaraang taon. Pero nung panahon ng aktivismo, meron talagang henerasyon ng mga manunulat at mga institusyon at mga cultural administrators na pinagtagumpayan nila talaga na magkaroon ng wikang Pilipino, wikang katutubo sa entablado, na ito ang maging dominanteng wika. Importante dyan ang programa ng Palihang Aurelia B. Tolentino, ang PETA Playwrights Pool, at iba pang mga programa. At ang henerasyon na yan ang nagtagumpay na ang wikang Pilipino ang manaig at maghari sa pangkalahatan, sa pangkalahatan nito sa ating entablado sa kasalukuyang panahon. Palagay ko ay magpapatuloy ito. Kumbaga, nagtagumpay na ang wikang Pilipino sa larang ng dulaan, partikular sa talastasan na namamagitan sa entablado at sa aktor at sa manunood. Kailangang mahalin at linangin natin ang wika. Siguro kung walang wika, walang kultura, hindi magkakaroon ng sibilisasyon, hindi mararating ng tao ang kasalukuyang kapangyarihan niya sa iba pang mga nilalang dito sa buong mundo. Ang isang very interesting dito, ang wika ay hindi naman individual creation. Hindi naman isang tao lang ang lumikha ng wika. Yan ay kolektibo. Yan ay social invention. Pwede nating ikawing dito ang henerasyon ng mga saling lahi ng kanya-kanyang mga ethno-linguistic group na nagpapaunlad at lumilikha at patuloy na gumagamit ng kani-kanilang mga wika. Dito siguro natin pwedeng ipasok yung konsepto ng pambansang wika. Yung wikang Pilipino nga na ginagamit natin. Kaya tayong lahat ng mga Pilipino, kolektibo nating gamitin, paunlarin, linangin ang ating wikang pambansa, ang wikang Pilipino. Maaari nating masabi na nagtagumpay na ang wikang Pilipino sa entablado. Pero ang dulaan bilang institusyon sa ating lipunan, hindi pa siya pambansa. Napakarami pang dapat gawin para maging pambansa ang dulaan. Hindi ko iniisip na dalahin ang mga nag-e-exist na dulaan sa rehiyon o kaya sa mga dahop na mga lugar sa laylayan. Ilapit natin ang teknolohiya, ang sining, ang bisyon ng dulaan sa kanila. Pwede nating linangin ang community theater groups at yung kasalukuyan ng pinagpupursigihan ko, yung sectoral theater program. Dapat meron tayong mga cultural groups, mga theater groups, singing groups sa kilusang paggawa, sa kilusang agraryo, sa kababaihan. Itong dalawang agenda na ito sa akin ay maaring idagdag sa kasalukuyang napakaganda ng kalakaran ng paggamit ng wikang Pilipino sa dulaan, sa kasalukuyang umiiral na mga grupong pandulaan. Ipagpatuloy ng mga mandudula ang pagsusulat at paglikha ng dula. Pero kailangan din nating magtatag ng mga bagong grupong pandulaan o ipagpatuloy ang mga nandyan na sa sektor ng mga manggagawa, magsasaka,
kababaihan, at iba pa, no? At gayon din makapagtayo tayo ng mga community theater groups. Ito siguro yung dapat din tutukan ng isang pambansang programang pandulaan. Bukod sa pagpapaunlad pa ng mga kasalukuyang mandudula na sumusulat na sa wikang Pilipino. Matindi yun kasi nga nagkahigpitan, pinagbawal ang malawakang mga protesta, di ba? At merong censorship. Bago ka makapagtanghal ng isang dula sa entablado, kailangan mo munang magpa-aproba nito. Pero matatag na binangon ng mga artistang pandulaan ang gawain. Hindi nito pinabayaan. Nagkaroon pa muli ng pagpapatatag sa mga community theater groups at iba pang programa para muling mabuhay ang dulaan nung panahon ng batas sa militar. Kaya nung sumadsad na sa EDSA rebellion, naku, dami-dami ng mga grupong pangkultura, grupong pandulaan. Siyempre, Pilipino na yung gamit doon. Dagdag ko lang, yung pananaliksik sa dulaan, no? Doon kulang pa tayo, hindi pa talaga nagagamit ng lubos-lubos ang wikang Pilipino sa pananaliksik, sa dulaan ng Pilipinas at sa kabuuang sining pagtatanghal. Importante na masulat ang kasaysayan, ang estetika ng dulang Pilipino sa wikang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang makabuluhang produksyon ng mga dula na susulat sa wikang Pilipino. Patatagin din natin at kailangang maging inclusive tayo sa rehiyon, sa mga sektor natin. Abutin natin, makipag-ugnayan tayo para magkaroon ng maraming talastasan sa ating bansa. Siyempre, wikang Pilipino ang gagamitin natin.